Okay, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling bahagi. Okay, pinilit ko na po na tapusin ito sapagkat sa isang linggo ay darating na po yung ating missionary pastor at mabibitin pa po kayo. Okay, so nasa part 7 na po tayo ng ating pag-aaral tungkol sa doktrina, the chosen by God. Okay? Tama-tama po ito, mamaya sa ating membership class ay pag-aaralan natin yung unconditional election. Okay? Patungkol din po ito sa pagpili ng Panginoon. At ang talata po nga natin ay matatunghayan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 1 and 2. Okay? Muli natin itong basahin. Pwede na po kayong maupo na lang at sandan nyo na lang po ako sa ating pagbagsak. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ito po ang salita ng Panginoon. At kagaya po ng ating tunghayan ay pinag-aaralan natin yung elements of election. Ang una nga po niyan ay yung nature of election. Ibig sabihin, ang likas ng pagpili po, ang Diyos ang pumipili sa atin sa magitan ng biyaya. Pangalawa, yung tinatawag na condition of election, yung mga anong kalagayan ng mga pinili. Tayo po ay alien in this world. Sabihin, pag pinili ka, nandito ka pa rin sa lupa. Hindi po yung permanent nating place. Merong inilaan ng Diyos sa atin sa langit. At ang pangatlo, yung source of election, ay saan ba nanggagaling yung pagpili niya? Ito po ay galing po sa predetermined relationship with God, which He ordained as a part of His plan. Pinlano na po ng Panginoon bago pa nilikha ang mundo na gusto niya na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Okay? At yung pang-apat ay yung the spirit of election, ano po yung nakapaloob sa pagpili. Election becomes a reality in the life of the chosen persons through the setting apart work of the Holy Spirit. Alam natin na ang pagpili po ng Panginoon ay bago pa nilikha ang mundo. Pero nangyari lang po ang ating kaligtasan nung tayo ay iniwalay ng Holy Spirit. Nung kumilos na po ang Holy Spirit sa atin at naranasan natin yung salvation. At yung pang-lima na ating pinag-aralan last time ay yung ano ba yung dahilan kung bakit ka pinili ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos para maging masunurin kay Jesucristo. Okay. Ngayon ay alam natin nga, sabi nga natin, hindi natin alam kung sino yung mga pinili ng Diyos. Kasi ang Diyos lang nakakaalam. Pero may mga panuntunan sa Biblia na ayon pinag-aralan natin, ikaw, ako personally, ay pwede natin malaman na tayo pinili ng Panginoon. Kasi yung iba, kaya kung hindi natin po pwede, nasabihin ko, ay ikaw pinili ng Panginoon, baka nagpapakitang tao ka lang. Gaya ni Judas, pinili rin siya, pero demonyo pala siya. Ayon pinag-aralan namin ng Merkles, di ba? Tama? Pinili nga siya ng Diyos sa 12, pero demonyo siya, alam ng Diyos. Pero hindi alam ng mga kasama niya, tama ba? Di ba? Yun ang punto. Pero sa panuntunan natin, ito yung napakagandang tanong, how do you know you're elect? Ikaw mismo at ako. Paano masasabi ko na pinili nga ako ng Panginoon? Tama? Ayon po sa ating pinag-aralan last time, ay ito po ay nabubuo na alam natin na you know it because the Word of God teach you. Napakahalaga po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Nakikinig ka ng salita ng Diyos. At pangalawa, it moves your life. Kumikilos po ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Kinukonvict ka na iyong kamakasalanan. Kaya kinukwento ko kay Jojo, ano yung ginamit ng Diyos para ako yung magsisi, makonvict ako sa maling direksyon ng aking buhay. Yung pagiging materialistic. Lumaki kasi po ako sa environment na nasa abroad ang aking pamilya, pangarap ko maging US Navy. Anong ginamit ng Lord sa akin? Yung Matthew 16:26. Nung hindi po ako nakapasa sa Navy, okay, sabi ko, akin na lang sana SM. Bakor lang, pwede na. Kasi sabi ng SM, we carry all for you. Lahat daw. Bibigay niya sa akin. Pero ano sabi sa akin ng Panginoon sa Matthew 16:26, ano mapapala mo? Personally, inano ko yun.
Makamtan mo ang yaman ng buong mundo. Pagsama-samahin mo na ilang SM. Alam ko, ang SM ay mas mayroon pang distance. David Jones sa Australia, mas maraming magaganda. Pero sabi ng Panginoon, kahit na pagsama-samahin yan, pero yung kaluluwa mo, mapapahamak, walang silbi. Yun po yun yung ginagamit ng Diyos, yung salita niya. Ikukonvict ka na mali ang ginagawa mo. At wawasakin niya yung complacency mo, yung okay ka na sa sarili mo, okay na ang ginagawa mo. Satisfied ka sa sarili mo, parang tama ka na. Wawasakin niya yun. Anong ginagamit ng Lord? Word of God. Okay? And then, makita natin dito, sabi niya, you know it because all of a sudden, then your spirit has come awakened to you. Say, nakita mo, bigla na lang malipas ang ginagawa ko. Nag-i-enjoy ako dati noon. Tama yung direksyon ng buhay ko, kala ko. Pero makikita mo na bigla, pagkilos ng Holy Spirit sa iyo, magigising ka na mali pa na yung ginagawa mo. At makikita mo yung katotohanan of Christ and then you receive the new nature, bago na. At ang ginagawa mo ngayon, you love God, you love His Word, kaya magkakauho ka, isa sa mga katunayan na ikaw elect ng Panginoon, nananabik kang makinig ng salita ng Diyos, you love God, you come to church, you love to hear the Word, magbasa ka, at gusto mong maglingkod sa Kanya, gusto mo siyang i-glorify. At patuloy kang nagagalit o naiinis sa kasalanan. And you resist yung kasalanan and so forth. Ngayon, ang tanong, nangyari na pa po sa buhay niya. Kapag nangyari yan, purihin po ang Panginoon. Kayo at ako, masasabi ko personally, kayo personally, na sinabi, pinili ako ng Panginoon. Kasi, kumilos ang Holy Spirit sa inyo through the Word of God. Ang nangyari po niya lahat ay sumunod na po kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, nakundi kayo ng Holy Spirit, kumikilos na po ang you obey God, and you obey the Scripture. So, ang ibig po lang sabihin niyan, obedience is the mark. Yan po ang response. Kaya po kayo pinili ng Panginoon ay para maging masunurin sa Panginoon. At hindi na yung sarili nyo ang inyong sinusunod. So, yan po makikita natin ang magiging response ay masunurin tayo kasi tayo po ay hinirang ng Panginoon. So, ito po yung sinasabi ni Peter. Okay? Na kaya po tayo pinili ng Panginoon para maging masunurin kay Kristo. Hindi perfect obedience, ha? Akala, di ba? Hindi pa tayo perfect. Okay? Minsan we fail. Pero nakaranas tayo na kapag nag-fail tayo, sumasakit ang kalooban natin. Okay? Hindi tayo natutuwa. Hindi humihingi tayo ng pagsisisi. Yan po ang katangian ng totoong believer ay gusto niyang sumunod sa Panginoon. Okay? So, yan, I hope na naintindihan nyo. So, dadako tayo sa pang-anim. Okay? The nature, condition, source, spirit, at yung pang-anim ay yung aspect of election. Ano ba yung mga aspeto, anyo, anggulo, ano ba yung napapalo pa rin sa pagpili? Okay? Meron pong tatlo. Okay, ulitin natin. Sa aspect of election, una, pwede natin tawagin ito the security of our election. O kaya naman, ito yung obligasyon sa ating eleksyon o yung ating pagpili sa atin. At pangatlo, pwede rin tawagin ito the covenant of our election. At ito po yung makikita natin sa ating mga talata. At ito po sana makita ninyo sa ating pong pag-aaral ay tingnan natin yung expository type ng preaching. Hinihimay-himay natin yung mga salita ng Diyos. Okay? Tingnan natin. Balik ulit tayo doon sa verse 2. Okay? Ginamit ko po yung matandaong balita. Okay? Yung lumang salin. Sabi niya, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo sumagana. Okay? Tatalakayin natin ngayon yung salitang sprinkling of the blood of Jesus Christ. Okay? So, tinalaki natin yung sanctification of the Holy Spirit, di ba? Unto obedience, di ba? Ngayon, tatalakayin natin yung ano ba ibig sabihin ng sprinkling of the blood of Jesus Christ. Okay?
At ito nga po ay may kaugnayan sa ating obligasyon at covenant of election. Okay? So, yan po ang ating tatalakay ngayong umaga. So, ano nga ba po ang ibig sabihin ni Peter nang banggitin niya yung sprinkling blood on people is somewhat connected to obedience? Paano maiugnay yung pag-i-sprinkle, pagwiwisik ng dugo sa tao, ha? Na may kaugnayan sa pagsunod. Ano kaya ibig sabihin yun? Sabi ng iba, ito daw ay salvation. Okay. Pero hindi eh. Kung a-analysin natin ulit, babalik ulit tayo sa ating talata. Pansinin nyo, sinabi diyan, ayon sa unang kaalaman, okay, elect according to the foreknowledge of God the Father. Okay? So, sabi diyan, tayo ay pinili na ayon sa kaalaman ng Diyos sa simula pa. Okay? Pero kailan nangyari yung kaligtasan natin? Sa magitan ng sanctification of the Spirit. Tama? Matagal nang pinlano ng Diyos na tayo'y irangin. Okay? O piliin. Pero nangyari lang yun, yung salvation natin, noong sinanctify tayo ng Holy Spirit. Hiniwalay tayo. So, doon nangyari yung salvation. Pagkatapos ng salvation ay obedience. So, pagkatapos ng obedience ay yung sprinkling of the blood of Jesus Christ. So, maliwanag po dito na hindi tungkol sa salvation to, kundi consequence o after na ikaw ay maligtas, susunod ka kay Jesus Christ, susunod ka sa Diyos, and after noon ay yung sprinkling of the blood of Jesus Christ. Okay? Maliwanag po ba yun? Naintindihan niyo po ba yun? Okay. So, sa Bible, yun nga po, sasabi natin, ano bang ibig sabihin ni Peter na sprinkling of the blood on people is somewhat connected to obedience. Okay? Ito po ay makikita natin na connected to salvation na involves a sprinkling of the blood. Okay? So, yun po ang makikita natin. And then, sa Bible, mayroon pong binabanggit na Day of Atonement. Pero makikita po natin sa Day of Atonement, hindi po isinasaboy o winiwisik ang dugo sa tao. Sa Day of Atonement, sa altar po winiwisik yung dugo ng animal, hindi po sa tao. Naliwanag po ba yun? Nasusundan niyo po ba yung ibig sabihin? Okay? At tingnan po natin, sa Bible, mayroon pong mga dalawang instances, okay, na tumutukoy tungkol sa pagwiwisik ng dugo sa tao. At ito ay sumisimbolo po sa cleansing ng isang may ketong. At ito po ay makikita natin sa Leviticus 14 verse 6 to 7. Sabi niya, itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sedar, ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat. Okay? So, nabanggit dito na yung dugo, ibibigay o wiwisik sa taong may sakit sa balat, yung may keto, at ipapahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ng ibong buhay. So, ibig sabihin, malaya na siya. So, yung po ang proseso noon, kapag ikaw may keto, isolated ka eh. Okay? So, ang simbolo na ikaw ay malinis na, sasabuyan ka ng dugo at yung kalapate, wala na. Ibig malaya ka na. Okay? So, pangalawa, ito ay simbolo na merong kaugnayan naman tungkol sa consecration o paglilinis at pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang anak bilang pari. Ayan, yan makikita nga natin ito sa Leviticus chapter 8 verse 15. Pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri at pinahiran ang mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natitirang dugo ay ibinuho sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtutubos. So, ito po'y pagtatalaga bilang pari. At hindi lang po yan, at ganyan din po ang binabanggit dyan sa Exodus chapter 29 verse 11 to 12. Sabi niya, papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipan
kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa magitan ng iyong daliri, okay, ay pahiran mo ang munang dugo ang mga sungay ng altar, ang matitirang dugo ay ibubuhos mo sa paanan ng altar. So, hati po, yung ilalagay sa daliri at ilalagay sa altar. Pero ang tanong, ito po ba yung nasa isip ni Peter na binabanggit na sprinkling of the blood? Okay? Nung maliwanag po na hindi po ito patungkol sa simbolo ng paglilinis ng isang may ketong at hindi rin po ito simbolo ng pagtatalaga ng isang pare. Okay? Ano po ba yun? Okay. So, sprinkling blood on people, yan po ang makikita natin. At ito ay nangyari before the Levitical legislation. Kasi ang Diyos po ay mayroong mga isinulat na mga kasulatan o kautusan na susundin ng mga Israelita. Pero itong sprinkling on the blood on people ay nangyari bago pa po ibigay sa bansang Israel ang mga kautusan. At ito po ay makikita natin na 2 beses na binanggit sa Hebrews. At ito po ay makikita natin sa Hebrews chapter 9, verse 19. Sabi niya, matapos ipahayag ni Moses sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ang mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sa sanga ng hisopo ay sausaw iyon sa dugong may halong tubig, binisikan ang aklat ng kautusan at ng mga tao. Kita niyo? So, binisikan yung aklat ng kautusan at ng mga tao. Okay? At binanggit din dyan sa Hebrews chapter 12, verse 24, sabi, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, the new covenant, at dugong pangwisik na nagsasalita na lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Okay, binanggit. Kinumpira po ito, di ba, si Abel at si Cain ay nandun, di ba? Merong man nagtanong, bakit hindi tinanggap yung hain ni Cain? Bakit ang tinanggap ay yung kay Abel? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon ay merong dugo o may buhay. Okay. Anyway, makikita natin dito yung pagwiwisik ng dugo. At ito po, ang pinaka-background niyan. Okay. Binanggit po sa Hebrews, pero ang kasaysayan ay makikita natin, ang istorya po niyan ay nangyari sa Exodus chapter 24, verse 3 to 8. At tingnan po natin, ano yung nangyari po noon. Okay? Sabi, lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. So, merong, di ba, nakipag-usap ang Diyos kay Moses, di ba? So, lahat daw ng inutos ng Panginoon na sinabi niya kay Moses ay sinabi niya sa Israel. Sabi niya, ang mga ito'y naman sabay-sabay na sumagot. Anong sabi na? Lahat ng inutos ni Yahweh, susundin namin. So, yan ang pangako nila. Kung ano sinabi ng Panginoon, susundin daw nila. Ano sabi sa verse 4? Isinulat ni Moses ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siya nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Okay? And then sa verse 5, sabi niya, pagkatapos inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ay inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. And then sa verse 6, sabi niya, ang kalahati ng dugo, tingnan niyo ang kalahati ng dugo na pinatay na hayop ay iniligay niya sa malaking mangkok. So, merong lalagyan, basic. At ang kalahati ibinuho sa altar. Okay? So, yung dugo iipunin, merong basin, yung kalahati ibubuhos sa altar. Okay? Saan kaya ilalagay yung ibubuhos yung nasa mangkok? Tingnan nyo, Okay. Sabi dito sa verse 7, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Okay? Yung kasulatan ng Panginoon. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Ano sabi na? Susundin namin ang lahat ng inutos ni Yahweh. Sabay-sabay sila. At ano ginawa sa verse 8? Pagkatapos kinuha ni Moses ang mangkok ng dugo. Naalala nyo, yung kalahati, nilagay sa altar, di ba? Pero yung kalahati na nasa mangkok ay winisikan na ang tao. Sa mga tao sinamoy. Hindi niya? Okay. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipan. Yung covenant nyo, kasunduan.
Ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan. Kung ano yung usapan nila. Alala niyo yung blood compact? Pag may kasunduan, may dugo. Di ba? Mamaya, babanggitin ko yung nangyari ng 1521. Okay? Sa Bohol, merong pag kayo pumasyal sa Bohol, dadaling kayo doon sa lugar na kung saan ginanap yung blood compact noon, 1521. Anyway, so dito makikita natin na yung the blood, no? The blood of the covenant, ang tawag po doon. Okay? Na kung saan ay talagang mayroon silang pagkakasundo. Kung ano yung sinabi ni Moses, ang salita ng Diyos, anong response ng tao? Susundin po namin yun. Di ba sa verse 3? Okay? At yun ay inulit sa verse 7. Di ba? Makita natin yun. They said, we will do. Susundin namin. Lahat, we will obey. Magiging kaming masunurin. Iwanan ko ba yun? Pag nagsalita ang Diyos, magitan ng salita niya, kasulatan, anong magiging response ng tao? Susunod kami. So, dito makikita natin, yung sprinkling of blood ay may kaugnayan sa pagsunod. Naintindihan nyo? Okay. So, ibig sabihin, they were making covenant, kasunduan, na susunod sila sa Diyos sa magitan ng pagsasakripisyo, magitan ng dugo. So, yan ang ibig sabihin yun. It is a promise of obedience. So, doon po natin makikita na yung kaugnayan po ng pagwiwisik ng dugo sa pagsunod sa istorya po na ito. Okay? So, kagaya po nga na makita natin noong unang panahon na ay talagang makikita natin na kapag ang dalawang tao ay nagkakaroon ng pagkakasundo, they usually cut in blood, no? Nag-ano sila ng blood, di ba? At yun po ay kasunduan ng both parties. Di ba? Gaya po nangyari sa atin. Titingnan nyo sa Google yung blood compact na nangyari sa atin si 15th century. Una kay Magellan, okay, sumunod yung sa Bohol, marami pong mga pangyayaring ganyan, di ba? Na ibig sabihin na ang Spaniard ay kaya sila pupunta sa Pilipinas, hindi sila pagsasamantalahan tayo, kundi magkakasundo tayo. Maliwanag po ba? Yun ang pong ibig sabihin, may kasunduan. Okay? So, makita po natin dito na it was a covenant of obedience. Susunod ka po. Anong sinabi nyo? Susundin nyo. Okay? So, a covenant of obedience, ito po ay sealed in blood. Diba? Sineselyuhan po ito ng blood. Tayo, ang ginagawa natin paselyo, yung dry seal, o kaya naman tinatatahan ng ink, di ba? Pero ito dugo. Okay? At alam natin na secure. Talagang pag sinelyuhan, secure yun. Tutuparin natin. Okay? Secure ka. Okay? So, yun po ang ibig po sabihin yan. And then, kita natin dito, the primary purpose, okay, ang tanging dahilan ng sorry, nawala yung aking notes. Purpose of sprinkling of the blood was to consecrate, okay? Talaga ka to obligate the parties in the covenant. Talagang magtatalaga ka, mangangako ka, talagang tutuparin mo ang iyong kasunduan. Okay? So, yan po ang talagang ang dahilan, okay, ng kasunduan na yun, ng pagwiwisik ng blood. There was a bond between God and the people. Okay? So, yun po ang katotohanan na talagang mayroong kasunduan. Okay? Ang tao at ang Diyos. Okay? So, sunod, makita natin dito, the blood on the altar. Ano po sinisimbolo ng blood on the altar? Indicates po yung part ng covenant. Di ba? Natatandaan nyo na iipon sila ng dugo. Yung kalahati, isasaboy sa altar. At yung kalahati saan? Sa tao. Okay, so ibig sabihin, yung blood na isasaboy sa altar
ay yung part ng Diyos sa covenant, sa kasunduan. Yung the sprinkling of the blood on the people ay sinisimbolize po naman yan yung commitment nila saan? Sa obedience. Okay? Yung pagsunod sa Panginoon. Okay. And then, yung sprinkling of the blood on the altar, ito po naman ay nagsisimbolize ng ano? God's commitment to faithfulness. Magiging po siyang tapat. Okay? Sa kasunduan na yun. Okay? So, yun po ang makikita po natin diyan. Okay? So, dito makita natin na maliwanag po na yung sinusulat ni Peter, okay, dito sa ating pinag-aaralan, ito po yung koneksyon ng obedience sa sprinkling of the blood. Kasi alam natin na si Peter ay Hudyo, kaya alam na alam niya itong passage na ito ay may kinalaman tungkol sa Kristiyano at sa pagkahiram nila sa kanyang ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po yan. Kaya tandaan po natin na kapag ang isang mananampalataya ay naligtas siya, okay, ito po ang sinasabi ni Peter. Kayo ay naligtas dahil sinanctify kayo ng Holy Spirit. Na alam natin, in the past, kayo ay hinirang na niya. Pero sa ngayon, dahil kayo'y pinurify na ng Panginoon, okay, dinala kayo sa pagkakasundo, covenant. At ito ay sinelyuhan ng kanyang dugo. Okay? Sealed by the blood. Ibig sabihin, kayo ay makikipagkasundo na susunod sa kanya. So, maliwanag po na sinabanggit dito na yung kamatayan ni Jesus Christ, okay, ay nag-provide sa atin ng bagong kasunduan. Kasunduan sa salvation. Na ito ay, kapag ito ay niligtas ng Panginoon, ikaw ay bound na susunod sa kanya. Kasi ang Diyos ay tapat. Okay? So, tandaan po natin, when we come, okay, pag lumapit tayo sa Diyos, tinanggap natin yung sakripisyo ni Kristo sa atin, we are not just accepting, hindi natin basta tinatanggap ang benepisyo ng kanyang kamatayan on our behalf. Kasi dapat tayo yung mamatay, di ba? Substitution nga ginawa ng Panginoon eh. Dapat tayo ang mamatay, di ba? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang tayo nagbe-benepisyo doon. We are covenanting with Him in obedience. So, ibig sabihin, nung talagang nagkaroon tayo ng personal, nung na talagang pag-accept yung sakripisyo ng Panginoon. Kumbaga, imbis na tayo ang mamatay, siya ang pumatay. Di ba? Napakalang bagay yun, di ba? Pero sana maisip ninyo, nakikipagkasundo din kayo sa Panginoon. Yung ginawa kong sakripisyo, in your part, ako namatay. Pero in your part, susunod ka sa akin. Kaya hindi lang natin siya Savior, kundi Lord mo rin siya. And sad to say, maraming tao gusto na kay Jesus Christ ay Savior lang siya. Hindi siya Lord. Ayaw lang makipagkasundo. Okay? So, tandaan natin, and that consecration by the blood, by the death of Christ. Okay? So, I hope na maintindihan po natin yun. So, yung sprinkling of the blood on the altar is seen in the sacrifice of Christ on the cross. Baga, nasatisfy niya ang Diyos. And that's the reason kung bakit nasatisfy ang Diyos sa handog ni Abel kaysa Cain. Tama? Naintindihin ng inyo. Ganon din. Napawi ang galit ng Diyos sa tao noong namatay si Jesus Christ. Yun po ang ginawa ng atonement. Okay? At maliwanag po yan na binabanggit sa Exodus chapter 4, verse 8. Sabi niya, at kinuha ni Moses ang dugo at minisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na pinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. It is the blood of the covenant. Okay? So maliwanag po, yung dugo ng tipan, in the sprinkling of the blood, ay tumutukoy po of the shedding of the blood. At yung pagtatalaga po natin sa New Covenant ay napakita po ito, yung sakripisyo ni Jesus Christ on the cross na inoffer niya ang kanyang buhay at ang kanyang dugo para saan? Sa ating mga tao. That is the will of God. He did it in order that there might be a covenant. Ginawa niya yung para meron tayong kasunduan. Naintindihan niyo ba yan? Okay?
So ano po yung ipinupunto ni Peter sa ating pag-aaral na ito? Ibig sabihin niya, yung work ni Christ satisfies God as He dies as a perfect atonement for sin. Ganyan. Kaya kahit na anong sakripisyo ng tao, hindi matutuwa ang Diyos. Magsamanan kayo. Ang nakakasatisfy lang, di ba naalala niyo yung pag-aaral natin? Yung pampalubag loob si Jesus Christ sa first John. Di ba? Siya yung nakapawi ng galit, na-satisfy ni Jesus Christ yung kamatayan niya. Okay? So, ibig sabihin, but goes beyond that. Mayroon pang higit na ibig sabihin yun. And it brings men into a covenant of obedience sealed by His blood. So, nung namatay si Jesus Christ, hindi lang pawi ni Jesus Christ ang galit ng Ama, kundi nakipagkasundo pa ang Diyos sa tao na susundin niyo na ako. Hindi ko na kayo paparusahan. Makipagkasundo kayo sa akin. Okay? Yung pong ibig sabihin niya ni Peter. Okay? And so, ano po sinasabi ni Peter? We say that what Peter is concluding is that when we are set apart by the Holy Spirit, nung tayo iniligtas ng Diyos, inilayo ng Diyos mula sa kamatayan, mula sa kadiliman, okay? Para sa buhay natin, para sa Panginoon, kinakailangan tayo ay merong buhay na handang sumunod at ito ay sinelyuhan ng dugo ni Kristo. Ganyan yun? Kaya kayo nyo iniligtas para kayo maging masunurin. Kaya ang pagsunod ay inseparable from sprinkling of the blood. Okay? Yung pagsunod, kaya nga sabi niya, kayo iniligtas para sumunod kay Kristo at pagwisik ng dugo. Okay? Yan po ibig sabihin niya, may covenant kayo. At ito po yung binabanggit ni Peter sa Acts chapter 5. Si Peter po ay nangangaral noon. Pinagbabawalan silang mangaral tungkol kay Kristo. Ano sabi niya? At kami mga saksi sa mga bagay na ito at gayon din ng Espiritu na siyang ibinigay ng Diyos na nagsisitalima sa Kanya. So, ibig sabihin, ang mga naligtas, ang mga niligtas ng Panginoon, pamamagitan ng Holy Spirit, anong ginagawa? Anong nangyari? Naging silang masunurin. Ang totoong elect, o totoong believer, ay masunurin sa Diyos. Okay? Kaya when Christ shed His blood, there was a covenant of obedience. Makikita natin. Okay? Kaya likas po sa pagsunod, okay, sa ating pakikipagtipan, ang pagsunod. Kasi, tanda po natin, salvation and obedience are the two sides of the new covenant. Diba? Sa ating coin, di ba, mayroong tao at ibon, tawag daw, no, di ba? Sa ganun din, sa bagong kasunduan natin ng Panginoon, nandoon yung salvation, okay? Bibigyan ka ng kaligtasan, ang kasundaman noon, pagsunod. Ito po ang two sides of the covenant. Okay? Kapag nakipagkasundo ang Diyos sa iyo, bibigyan kanya ng salvation at bibigyan kanya rin ng kaya ng sumunod sa kanya. Ano sabi po dyan sa Romans 6:17? Ngunit salamat sa Diyos, kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, ay tapos-pusong sumusunod sa aral na ibinigay sa iyo. Natin noon, pasaway tayo. Actually, kung titingnan niyo sa Romans chapter 6, meron po kasing kausap si Pablo dyan. Nasabi niya, tayo naligtas sa biyaya, aabusuhin ba natin ng biyaya ng Diyos? Hindi. Di ba? Kasi the more yung kasalanan, nandun din yung biyaya. Pero ang tanong, aabusuhin mo ba yun? Iniligtas ka ng Panginoon, tapos di ka susunod? Mali po yun. Yun po ang binabanggit ni Pablo dyan. Okay? So, hindi po pwede sabihin mo nga, yung tungkol sa salvation mo without talking of obedience. Okay? Hindi mo po pwedeng banggitin ang tungkol sa bagong covenant without talking of obedience. Yung susunod ka sa Panginoon. Tandaan po natin na ang blood was sprinkled symbolically on the part of, as our part of obedience. Okay?
And also sa God, it is the part of His faithfulness. Kaya po, ibinuhos ang dugo. Tanda natin, yung story, di ba sa Exodus? Yung kalahati sa altar, yung kalahati sa tao. Kasi, sinisimbolo noon, ikaw dapat sumunod. Di ba sabi ng mga, susunod kami. Okay? At ang Diyos naman, tapat siya. Pag pinili ka niya, tapat siya, hindi siya magbabago. Okay? Tandaan po natin, we have been elected to obey. Kaya po tayo pinili para sumunod. Elect unto obedience. Okay? Maliwanag po yan. Okay? So, I hope na maintindihan natin na bakit nga ba, okay? Imay-may natin. Tingnan nyo ha. Why the blood sprinkle on the altar? Bakit nga ba in-sprinkle o yung winisik sa altar? Ano po ba yung part ng Diyos? Okay, tingnan nyo kung mabuti ito ha. The blood sprinkled on us, okay? Kaya isinaboy ang dugo sa atin, sa tao, ito po ay nagsisimbolo ng yung commitment mo na ikaw ay sumunod. Ito naman ang sa Diyos. The blood sprinkled on the altar, okay, on God, symbolized His commitment, forgiveness. Kanina, faithful, pag pinili ka niya, tapat siya. Kaya makita sa Bible, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay nananatili. That is our God. Anong commitment mo? Sumunod ka? E paano pag hindi ka sumunod? Papatawahin ka pa rin ng Diyos. And that's grace. Baka niyo yun? That's our God. Sa totoo lang, matigas pa rin ang ulo natin. Hindi pa rin tayo sumusunod 100% sa Diyos. Pero ang Diyos na tumawag sa atin, He is faithful and ready to forgive us. That's the covenant. And that's grace. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka sumusunod. Sabi mo, susunod kami, susunod. Just like the Israelites. Susunod kami. Pero sumusunod kasi. And that's grace. So, kita po natin dito, that's the covenant. Ito yung kasunduan. The covenant is we promise to obey and God promised to forgive when we do. Habang lugi ang Diyos. Diba? Siya laging tapat. Pero ikaw, hindi. Handang sunod. Pero that's the grace of God. That's our God. So dito makita natin yung two sides of the covenant. Yung obedience and that's the security of our election. Nakakatiyak tayo. Na kahit, yung iba kasi tinuturo, ay, pag nagkasala ka, mawawala salvation mo, magpe-pray ka ulit. If you know the doctrine of election, kapag pinili ka niya, iniligtas ka niya, kahit nagkamali ka, nagkasala ka, you are secure. Because God is faithful and is ready to forgive you. So, tanda po natin, we are secure as elect because of the covenant. Sa kasunduan niya. Okay? So, becoming Christians, don't worry. Pag sinabi ng iba na, pag Kristyano ka na, huwag ka na mag-alala sa pagsunod. Mali po yun. Hindi yun ang true message ng Ebanghelyo. Okay? So, when you call someone to salvation, you are calling them into a covenant. Kapag nag-share kayo ng gospel, hindi nyo sabihin mahal kayo ng Diyos na okay na mamuhay kayo kung ano-ano ginagawa nyo. Makikipagkasundo ka sa Diyos. Susunod ka sa Panginoon kasi biniyahan niya ang iyong kasalanan. Ang part mo is obey God and ang part ng Diyos is patawarin ka kapag tayo ay nagkakamali. At yun ang kasunduan ng Panginoon. Okay? So, sana'y makita po natin dito na
Napakaganda. This is a tremendous na kaisipan. Makita natin na ginawa ng Panginoon. Okay? So, the security of our elections come from the fact na ito ay dahil winisik ng Diyos ang kanyang dugo dahil sa pagkakasundo sa atin. Okay? So, ito rin po yung nag-seal sa ating covenant na tayo'y kahit na disobedient na Christian ka, papapatawad ka pa rin ng Panginoon. And that's the security of elections. Okay? Ito ang dahilan kung bakit He keep on cleansing us from all our sins. Diba sabi ito sa 1 John 1:9, tama? Yun po ang promise ng Panginoon sa mga inirect niya. Okay. Ngayon tayo sa pang-pito. Okay? Palitan na natin yung aspect of election. Palitan natin ng the security of election. Okay? Paano tayo na-secure? By the blood of Jesus Christ. We have a covenant. Diba? Pang-pito, tingnan natin yung the advantage of our elections. Ano sinabi po doon sa verse 2 ulit? Sabi diyan sa bandang huli, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Sabi sa English, grace unto you and peace be multiplied. Ano po ba ibig sabihin noon? Okay, sabi niya, may grace and peace be yours in the fullest measure. Maliwanag po na paulit-ulit yan sa New Testament ng mga writer ng mga epistles. Ang ibig ko sabihin niya, yung gift of salvation is grace. Okay? Yung regalo ng kaligtasan ay biyaya. Ibig sabihin, you not deserve. Ako hindi ko deserve. Tama? Pasaway ako eh. Tama? Kaya nga unconditional ang election niya. Hindi yung pogi ka, maganda ka, may potensya ka, matalino ka. No. Biyaya lang ng Diyos. Okay? And then, pangalawa, ang result noong salvation mo ay kapayapaan. Hindi ka natakot sa Diyos. Tama? We have peace with God o friend ka na ng Panginoon. So, gusto ni Peter, gusto niya na maging abundant to. Okay? Sabi niya, may grace and peace be yours in the fullest measure. Sumagana ang biyaya at ang kapayapaan. Kapag ikaw ay estudyante ng Greek, sabi ni John MacArthur, ito daw po ay optative verb. Ibig sabihin ng optative, wishful. Wish mo. Nais mo na mangyari. Okay? So, ang gusto ni Peter, ibig niya sabihin, ang wish niya ay yung grace, ang wish niya ay peace in the maximum measure. So, dulan to the max. Sabi nga natin, to the max. Grace to the max, peace to the max. Sabi talagang sakana. To the best na bibigay sa iyo ng Diyos. Okay? Na pwedeng ibigay niya, i-multiply again and again. Yan pong ibig niya sabihin. I wish you all the blessing na bilang mga elect. Okay? Ito ay makikita nating napakagandang blessing para sa mga pinili ng Panginoon. Okay? So, ano po ba nga ang advantage ng election na ikaw ay pinili? Kapag sabi nga ng iba, kapag pinag-aaralan po yung doctrine of election, medyo natutuyot kayo. Lalo na ngayon, nakapito tayong sermon niya, baka natutuyot na kayo, natuturete na kayo. No, mali po yun. Sasabihin nyo, napakalalim na ito. Very confusing. Mahirap intindihin. Okay? Pero tandaan po natin, ang election ay dapat you raise in your heart and response that it ought to have. Kinakailangan talagang manabik po kayo. Hindi po kayo iiwasan yan o tatakbuhan nyo. Ayaw nyo pakinggan, kundi you run to it. Gustuhin nyo maintindihan. Hindi po kayo dapat matakot, kundi dapat na kayo ay mag-rejoice. Bakit? Ito nga po ang dahilan. Una, election, first of all, the most pride-crushing doctrine in Scripture. Wawasakin po nito ang inyong yabang, yung pagmamalaki. It produces po humility. Okay? Talagang it absolutely na makikita natin na sinasabi ng eleksyon na walang part ka para sa iyong salvation. Wala kang magagawa. It crushes your spiritual and religious pride. Tingnan mo, si Saulo, yabang niya, sabi, pwede akong magmalaki. Diba? Ako isang Israelita, Benjamita.
Akala ko kay Gamaliel, pwede akong magmalaki. Pero lahat ng yan, baliwala. Dahil kay Kristo. Nawala yabang niya. Okay? Wala siya. Religious siya. He is willing to kill people, most especially Christians, dahil sa kanyang religion. Pero nung pinili siya ng Panginoon, wala. Ganyan. So that's the doctrine. At ang sabi nga po ni Spurgeon, okay, ito daw po ang most stripping doctrine in the world. Uhubaran ka nito. Aalisin ang lahat ng yabang mo. Ano sabi niya? Basahin ko na po. I know nothing again that is more humbling than this doctrine of election. I have something fallen prostrate before it when endeavoring to understand it. Alam mo, napoprostrate siya nung iniintindi niya, pinag-aaralan niya ito. But when I came near it, talagang malapit na siya, and that one thought possessed me, talagang naintindihan niya, God had from the beginning chose you unto salvation. Nung naintindihan niya na pinili na siya ng Diyos, bago pa nilikha ang mundo para sa kaligtasan, I was staggered by that mighty thought. Talagang natulala siya. Yung ihabang niya daw sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa ay talagang bumagsak siya. At sinabi niya, Lord, I am nothing. I am less than nothing. Sabi niya, why me? Bakit ako? Bakit mo ako pinili? It's a pride-crushing doctrine, and that is a blessing because God gives grace to the humble. That's the reason. That's the first reason. The advantage at knowing you are elect. Pangalawa, election is God-exalting doctrine. It gives all the glory to God. Kasi alam nyo, sinasabi ng eleksyon na ang repentance ay galing sa Diyos. Maging yung pananampalataya mo galing sa Diyos. Yung kapangyarihan mo na sumunod sa Diyos ay galing din sa Kanya. Ito pa, even when we fail, kahit na hindi tayo nakasunod, ang part ng Kanyang covenant is to cover our failure. Natin mo yan. Kaya, no wonder anong magiging response natin sa inyo, oh Lord, but to that name give glory. Diba? Wala kang pagmamayabang. Nag-fail ka lang nga pero mapatawarin ka pa rin. So, lahat ng ating ginagawa, it is the result ng pagkilos ng Diyos. It is the most God-exalting element of the doctrine of salvation, just as it is the most pride-crushing element. Binabaksak nito ang ating yabang at itinataasaman nito ang Diyos. Pangatlo, election is a joy-producing. Nagpo-produce ito ng kaligayahan. Tandaan po natin, our hope, ano yung ating pag-asa? Our only hope is to be elect. Kapag hindi tayo pinili ng Panginoon, okay, walang kaligayahan tayo. Okay? Kapag hindi tayo pinili ng Panginoon, okay, so wala tayong salvation. Tama po ba ako? Kaya kapag alam mo na ikaw ay pinili ng Panginoon, it brings salvation sa iyo. Okay? So, wala kang kaligayahan kapag alam mo na hindi ka pinili ng Panginoon. Pero, alam natin, what a joy po ito, no, naiisip natin na tayo pinili ng Panginoon, kaya tayo ay masisihan. Tingnan nyo. Apakaganda nito. Tingnan nyo, binasa. Sabi sa Romans chapter 9, verse 27 and 28. Ito naman ang pinahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Ano yung sinabi ni Isaiah tungkol sa bansang Israel? Kahit na maging sindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel. Ang sabi niya? Kakaunti lamang sa kanila ang malimutan. Sa dami, parang buhangin sa dagat. Kakaunti lang. And then, sabi din ni Isaiah sa 29, si Isaiah din ang sabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa lahi natin, tayo sana'y natulad sa Sodoma. Kita niya? Kung walang pinili ang Diyos, lahat tayo, karapat dapat mapahamak. Kayong mapili ka lang. Tuwa ka, di ba tama?
Yun nga, ayuda lang eh. Mabigyan ka ng ticket eh. Tuntua ka na eh, ayuda lang eh. 1,000 lang yun. Ang election ay mapili ka, mapunta ka sa langit. Ba't tuntua ka? I-produce yun. Makanya ko ba yan? Ang sabi pa sa Psalms 65 verse 4, mapalad ng tao na iyong pinili. At pinalapit mo sa iyo. Kita mo sino nagpapalapit? Ang Diyos mismo rin ang nagpapalapit upang siya makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisihan sa kabutihan ng iyong bahay na iyong banal na templo. Ang English niya, blessed is the man whom thou chosen. Kaya napakapalad natin kapag alam mo na ikaw'y pinili, di ba? Magbibigay ito ng kaligayahan. Kaya mag-i-inspire ito sa iyo. Kaya sabi nga sa inyo, ito yung sinulat ni Pedro sa mga persecuted believer noon. Hindi man kayo pinili ng mundo na ito. Hindi man kayo gusto ng mga amo nyo. Pero pinili kayo ng Diyos. Kaya maligayahan ka. Okay? Kasi God has loved you nung simula pa naging Diyos siya. And He will always be God. Mananatili siyang Diyos at mananatili kanyang mamahal. Di ba? Kung yung iba, walang forever, iniiwan ka, promise. Mga boyfriend, gasting dyan. Mga lalo na hindi believer, lulukuhin na ngayon yan. Di ba? Sad to say, yung karanasan ni Chris sa Malaysia, okay? Kinuha siya. Tapos anong ginagawa sa kanya? Binubugbog siya. Direct-pray natin siya last Wednesday. Puri ng Panginoon, nakauwi na kagad siya. Tumakas siya dahil sa kalupit ng Panginoon. Hindi ka man gusto ng amo mo sa mundo na ito. Pero gusto ka ng Diyos. Kahit ka pinapahirapan ng mundo na ito, ang Diyos. Kapag hingiran ka ng Diyos, hindi ka niya kahayaan. At yun ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan ng bagong pag-asa. Okay ito niyo? And then number 4. Number 4. Election, it is the most privileged granting doctrine in the salvation. Okay? Yung doctrine of election ay nagbibigay ng pribileyo, okay, sa doktrina ng kaligtasan. Ano po yung binibigay niya? It grants to us all spiritual blessing, spiritual blessing in the heavenlies in Christ Jesus. At yan po yung makikita natin sa Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay. So, ang ating pagpapala ay spiritual at makalangit, hindi makalupa. Karamihan gusto natin health, wealth, prosperity. Dito lang sa mundo yun. Diba? And sad to say, pero pang preacher, your best life is now. Ngayon? No. Sa langit. Spiritual tayo, hindi material. Okay? Yan ang pribileyo natin. Ang mundo, kayamanan, material. Pero alam natin, wala yan. Sabi ng Panginoon, ano mapapala mo? Pagsama-samahin natin ang yaman ng mundo, mapahamang kalor mo. Wala. Pero, kapag ikaw yung mananampalataya, kapag ikaw yung hinirang ng Panginoon, tanda mo, mayroon kang pagpapalang espiritual at makalangit na pagpapala. Why? Dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Hindi lang yan. Sabi niya sa 1 Peter chapter 2, sabi niya, ngunit, kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari. Tingnan nyo, chosen kayo maharlika. Sabihin, ang level ng ng status mo sa harapan ng Diyos, hindi pipitsugin. Maharlika. Sabihin, plus, na ikaw ay namamagitan sa Diyos at sa tao, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. Okay? Anong purpose? Upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya.
You will declare, sasabihin mo, magte-testify ka na talagang totoo ang Diyos mo. Ang sabi niya, siya ang tumawag sa inyo mula saan? Sa kadiliman patungo sa kahangang-hangan niyang kaliwanagan. Inalayo ka na sa kasamaan, sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Talagang magbubunyi ka. Ama, it is a privilege na makawala ka. Isang malaking pribileyo na nakauwi si Chris. Sabi parang niya, balik ka na dito, hindi na kita sasaktan. Loko-loko. Loko, malaya ako dito. Makakasamba ako sa Diyos. Malokohan ng mga tao. Pero sana makita natin yung kalagayan natin sa Panginoon kapag ikaw yung pinili ng Panginoon. May malaking pribileyo ka. At panglima, mape-pressure ako sa 10 minutes na lang. Sabi dito, election is the most holiness prompting of the element of salvation. Ito'y nagko-compel sa iyo na maging holy ka. Mamuhay na nagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Kasi bakit? Dahil alam mo, pinili ka eh. Diba? Bilang pagsasalamat sa Kanya, dapat ang ibinubusa ito, ang itinutulak ka na mamuhay ng malinis. Kaya, mga kapatid, kapag hindi nyo talaga mapag-aralan at hindi itinuro sa inyo ang doctrine of election, okay? At hindi nyo naintindihan ito, ang akala nyo ngayon ay kaya nyong iligtas ang inyong sarili. Okay? Hindi tuloy kayo nako-compel na maglingkod sa Diyos, mahalin ng Diyos, at luwalhatiin ng Diyos. Na siya ang alam natin, ang siyang nagbigay sa inyo ng kalooban at kilos para kayo ay maligtas. Sa tingin nyo, kapag hindi natin itinuro sa inyo ang doctrine of election, hindi namin kayo tinutulungan bilang mga tao. Tingnan nyo ang sabi ni Pablo sa Colossians chapter 3, verse 12. Tingnan nyo. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minahan niya at pinili para sa Kanya. Okay. Ang talagang nais ni Pablo ay ituro sa taga-Colosas na sila'y ipaalam na sila'y hinirang, inelect ng Diyos. Tama? Minahan niya at pinili niya. Bakit? Dapat kayong maging mahabagin. Mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Kasi alam mo na pinili ka ng Diyos, ang magiging response mo sa Diyos, ito ang magtutulak sa iyo na magiging kang mahabagin. Kasi bakit? Nahabag din ng Diyos sa iyo. Alam mo at alam ng Diyos ang kakulitan mo, katigasan ng ulo mo mula pagkabata. Tama? Pero naging mabait siya. Kaya ang Diyos nagpakumbaba rin. Naging mahinahon din at mapagtiis. Sabi niya sa verse 13, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Mapagpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya lahat yan, natutunan natin dahil kay Christ. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Kita niya? So, lahat ng ito, dahil kayo ay pinili ng Panginoon, itinutulak kayo na gawin ang mga magagandang bagay na ito. Okay? Ito yung nagtutulak sa atin. Kasi tayo namimili ngayon tayo, gagantihan ko ba ito? Gumagawa sa akin ng masama? Maaawa ba ako ito? O kaiinisan ko ba yung tao na ito? Pero dahil sa relasyon mo sa Panginoon, naranasan mo yung habag at awa. Alam mo na, hindi ka naman karapat-dapat, pero pinili ka ng Panginoon. Yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Tama. Yan pong ibig sabihin nito. Kaya sabi din ni Spurgeon, sabi niya, nothing under the gracious influence of the Holy Spirit can make a Christian more holier than thought that he was a chosen.
Kapag nalaman mo na ikaw ay pinili ng Panginoon, dahil sa impluensya ng Holy Spirit, magiging kang banal. Ang sabi niya, magkakasala ba ako? Pagkatapos na alam ko na pinili ako ng Panginoon, sasawayin ko ba ang Diyos pagkatapos ko malaman na mahal niya ako? Magpapakalayo pa ba ako sa kanyang kagandahan at kabutihan? Pagmamahal at awa? Ang sabi niya, hindi. Sasaway ka pa ba sa mga taong nagmamahal sa iyo, lalo na ang Diyos? So alam natin na tayo pinili niyang Diyos. Ay ano magiging response mo? Mamahalin mo siya. Mabubuhay ka para sa Kanya. At ang iyong buhay ay ipagkakalo mo sa Kanya habang panahon. At dahil nga ito yung paglilingkod sa Kanya. At yun na nagbubuso sa iyo. Okay? Intindihan niyo? Okay. Punta tayo sa pang-anim na advantage o pribileyo ng pagkatawag sa atin. The doctrine of election is the most strength-giving of the elements of salvation. Ito po'y nagbibigay ng kalakasan. Bakit? Kasi, alam mo, if I am elect, o alam mo na ikaw'y pinili, ikaw ay ano? Secure. Matatag ka. Okay? Alam natin yan na tayo'y nakipagkasundo sa Diyos, di ba? Dahil susunod tayo to the sprinkling of the blood, di ba? At yung nire-represent ang Diyos, okay? Na siya ay ano, mananatiling tapat at papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, ang part natin is to obey at ang part ng Panginoon ay ano, patawarin tayo kapag tayo ay ano, nag-disobey. At ano yung sinasabi ng Biblia? Tingnan, magandang to, mga pangako ng Panginoon. Sa Philippians chapter 1, verse 6, sabi niya, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay ano, kanyang ano, lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. You are secure. Kung ano sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya. Tayo, minsan, sinisimulan natin, hindi natin ilatapusin. Diba? Mga ako, pastor, pag ako nagkatrabaho, magbibigay ako, susuporta ako sa church. Wala na, kung nagtrabaho, busy na, wala na akong pastor. Diba? Hindi tayo tapat eh. Pero ang Diyos, dapat siya kapag tinawag ka niya. Isinimulan niya, lulubusin niya. Okay? Ano pa sabi niya sa John 6:37? Lalapit sa akin ang lahat ang ibinigay sa akin ng Ama. Lahat ang inelect niya, lalapit talaga yan. Anong gagawin niya? Hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumapit sa akin. Pero bakit ka lumapit? Kasi ibinigay ka ng Ama. Hindi dahil sa ikaw, sa sarili mo. Ito yan. Mapili pala ako. And that's the reason ako nakapag-respond. Bakit ako lumapit? Okay? Ano pa sabi sa John 6:39? At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man na ibinigay niya sa akin. Hindi niya hahayaan na kayo mapahamak. Ano sabi niya? Kundi ang bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Hanggang sa huli. Mamatay man kayo physically, di ba? Napapersecute yung mga believer, pinapatay. Pero it doesn't mean pinabayaan sila ng Diyos. Bubuhayin sila. Kasama sila ng Panginoon. To be absent in the body is to be present with the Lord. Yung katawan mo nang nabubulok, bubuhayin ng Panginoon in the resurrection. Kasama. Hindi nagbago ang Panginoon. Hindi nakalimot ang Panginoon. Diba? Kaya, sino makakatapos siya? Sabi ko kay Chris, tinatakot siya ng amo niya, papakulong. Pwedeng patayin siya. Pero sabi sa kanya, nalimutan mo na meron kang makapangyarihan ng Diyos. Mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Diba? Huwag kang matakot sa mga tao. Nakaya na pumatay ng katawan mo, pero never ng kaluluwa mo. And that's our God. Kung pinili ka niya, kahit patayin ka ng tao, pero yung kaluluwa mo, kasama ng Panginoon. Kasi tapat siya because of the covenant. Natin yun? Kaya napakaganda nito. Okay? So, hanggang natin, mga kapatid, if you are elect, tandaan po natin, if you are elect, that seals your eternity. Kapag talagang sigurado mo na ikay pinili ng Panginoon, that secures your eternity. Hindi ka matatakot sa amba mo. Kaya hindi mo sasabihin sa mga kumagang, saan ka man nararo?
alam mo ang karoroonan. O hindi mo rin sasabihin sa puntod, sumalangit nawa, hindi ka na mag-wish. Kundi sasabihin mo, sa langit na. Natindihan? Yun ang kaibahan. Di ba? Nagbibigay ito ng kalakasan. Ito'y katotohanan. Hindi ko nilulong. Maliwanag po ba? Okay? So I hope na maintindihan natin. Sino ang kapatakutan natin? What do we fear? Ay, mga pinili ng Panginoon. Okay? So nothing can make a man more bold, matapang, more strong, more courageous, more secure. Okay? Okay? Dahil sa napakagandang doctrine of elections. Naintindihan niyo? So kung yung ibang tao ayaw pag-aralan ito, iniiwasan ito, pero bilang mananampalataya, napakaganda nito. Mapalaking privilege. Bakit? Kasi sinisira nito yung yabang mo at nagiging kang mapagpakumbaba. At tinuturuan kanya na itaas at i-glorify ang Diyos. At ito ay nagpuproduce sa iyo ng kaligayahan. Deep down within. Totoong kaligayahan. Hindi ito nakabase sa happiness. And sad to say, maraming tao, tayo rin mga magulang, sasabihin, saan ka masaya? No, we're teaching about holiness. Kapag naging holy tayo, nagiging malapit tayo sa Panginoon, nagiging Christ-like tayo, nagiging tayo magkontento, masaya. At ang kaligayahan natin ay dahil yung ating ugnayan sa Panginoon. Dahil alam natin na pinili tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat dapat. Tama? O, ito din na nagbibigay sa atin ng pribileyo. At yung pribileyo na yun ay nagko-compare sa atin na maging holy tayo. Nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng katapangan. Kaya ang tanong, babaliwalain mo ba ang doktrinang ito? Gagaya ka ba sa mga taong ayaw pag-aralan at pag-usapan ng doktrina nito? Kapag ang church, okay, in-ignore ang doktrina ito, ano mawawala sa inyo? Ang mga bagay na ito, ang mawawala sa kanila. Yung mga katotohanan nito. Maliwanag po ba? Ang katapos-tapusan, mga kapatid. Okay? We need to understand, dapat nating maintindihan what God has given us in His grace, kanyang biyaya. And we need not to be ignorant. Huwag tayong maging ignorante. Because in every doctrine, sa lahat ng doktrina that God provides, there is the privilege of giving a response of praise to Him. The more na mag-aralan natin ang mga doktrina ng Panginoon, talagang pupurihin natin ang Diyos. Kaya sabi ko kanina, habang nagpipray kami, when we pray, when the church pray, the Lord mightily works. That's our God. Hindi lang tayo nagiging religyoso, baka sakali. Diba? Naalala niyo yung mga mananampalataya, pinagpipray na kulong si Pedro. Diba? Kumilos ang Diyos, nag-earthquake, nakalaya si Pedro. Si Pedro na ba yan? Hindi sila makapaniwala. That's our God. Let's pray. Buhay ang ating Diyos. Matutuwa ang Diyos kapag tayo nananalangin. Nagpupuri sa Kanya. Dahil siya'y makapangyarihan. Kaya kapag hindi tayo nag-aaral ng mga doktrina na katulad nito, hindi tayo magpupuri sa Diyos. Ang nangyayari, therefore be ignorant. Magiging ignorante tayo of the doctrine of election would be to be retarded in an ability to praise and glorify God. Hindi tuloy tayo marunong magpuri at magbigay ng mga hati sa Diyos. Mga kapatid, sa ating mapag-aralan na ito, purihin natin ang Diyos. Duwalatiin natin sapagkat siya ang pumili sa Diyos. Unconditionally. Hindi yung, baka sakali magmaraming ibibigay yan. Baka sakali maging masipag yan. O baka sakali pa nag-asawa na si ganito. Pag binigyan mo ng anak, magiging masipag.
Walang kondisyon ng Diyos. Pinili ka niya unconditionally. At ang gusto niya, purihin natin at i-glorify natin ang Diyos sa ating buhay. Ay, Kristiyan namin. Pinoon, tunay na napakadakilang at tayo ng iyong kapangyarihan at pagkaalam na minsan kami mga tao hindi namin maintindihan. Bakit mo kami pinili, Panginoon, sa buntong ng napakarami? Pero sa pagdano ng Panginoon at sana'y katulad ng aming napag-aralan ngayon, kaya mo kami pinili ay para kami sumunod sa iyo. At nagpapasalamat kami, Panginoon, kung hindi man kami 100% sumusunod sa iyo, nagpe-fail kami, Panginoon. Tapat ka pa rin at hindi mo kami itatanong kung magbabago yung isip. Nandiyan ka para kami patuloy. And that's praise Lord. Doon namin nakikita na talagang hindi kami karapat-dapat. We do not deserve salvation. Kaya mo lang kami pinili because you choose us. Dahil sa iyong will at yung plano, Panginoon. At sana sa katotohanan ito, Panginoon, lalo namin ipagkaloob ang aming mga sarili. Ihandog namin na susundin ka namin, Panginoon. At magiging kaming banal sa araw-araw. Kasi gusto ka namin papurihan. At i-amin talaga ang aming buhay para sa iyong kalunod. Hindi po namin ang iyong Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin na nakapakinig ng iyong salita. Dahil ka namin nakilain sa araw-araw. Ito po amin na lang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin po.